Isa siya sa 5 full-length films na naglalaban-laban na merong awards na Yes, correct yan, Sir Mel. on September 28. Okay, so to start the ball rolling, nandito po tayo ngayon para tanungin natin ang ating mga nasa press, nasa panel, si Direk GB, Buboy na matagal naming hindi nakita, si Carla matagal din namin hindi nakita, and of course Jay. Ayan, the first question will come from Jojo Panaliga. Thank you. Congrats in advance po sa movie. To the cast po, tell us about the characters you play, saan siya nanggagaling, at paano kayo nakaka-relate or hindi nakaka-relate sa kanya? Maybe we can start with JM. Hello, I played the role of Julius. Isa po siya messenger sa isang law firm. Kapatid din po ni Kuya Buboy. Pero magkaiba kami ng nanay. Ayun po, na akusahan siya na mali sa eventually dun sa story. Akusahan siya na mali at nakulong. Nakilala niya yung mga tao sa loob ng kulungan at na-inlove siya dun sa ugali at pagkatao ng mga tao doon, kaya pinanindigan niya na paglabas niya tulungan niya itong mga tao. Paano ka nakaka-relate? Paano ako nakarelate? Siguro may nangyari rin sa past ko na nakulong ako sa isang controlled environment, and hindi rin naging madali yun sa buhay ko. And like Julius, yun din yung nangyari sa kanya. Carla? Good evening po ulit. Sa pelikulang Self-Depress, I played the role of Attorney Aika, isang baguhang abogado. Katrabaho ko po si Julius sa isang law firm. And magiging, hindi lang malapit na kaibigan, pero isa na rin sa mga talagang instrumento, tutulong kay Julius at sa iba pang mga kasamahan po niya, na naging kaibigan po niya sa kulungan, yung tinatawag pong Tropang Tolonges. Parang nakapag-form po sila ng group doon. So, isa si Attorney Aika, the role I play, natutulong po sa kanila para makamit ang hustisya. So, siya ang magre-represent po dun sa, aside from Julius, dun po sa Tropang Tolonges. So, we'll see po kung gaano kagaling si Attorney Aika. So, yun, as part of the friendship, magkakaroon din ng parang love interest na angle po between Attorney Aika and Julius. So, tingnan din natin kung saan din po mapupunta yung kanilang kwento. Paano po nakarelate? Paano po nakarelate? Siguro, of course, hindi naman po kailangan maging abogado para makarelate po sa role ng isang abogado. Pero siguro, in terms of yung kung paano po ako nakarelate is, siguro, kung ano po yung right natin, syempre nakaka-relate po ako na yun po yung ating ipagsisigawan. Kung ano po yung tama, kung ano po yung legal, kung ano po yung nararapat, doon po ako nakarelate. Yung talagang there's always that need or that yearning to seek justice. Lahat po yan sa atin, meron po yan. Kasi ayaw po natin nang naloloko po tayo or napagsasamantalahan. Kung ano po yung karapatan natin din yung ating gustong ipaglaban po. So definitely relate po doon sa quest na yun, dun sa talagang anong tawag dyan, yung lakas ng loob para talaga ipagtanggol kung ano po yung tama. So, aside from that, yung pinaka-relatable po talaga. Salamat. Cesar? I played the role of Lando, the half-brother of JM. And ang business ko lang dito po is buy and sell ng kotse. So, I'm sold with myself. So, wala talaga kaming consistent or constant communication. At malaki ang, parang I feel guilty about wala akong masyadong time para makapag-bond sa aking kapatid until nangyari sa kanya ngayon. And I try to
go out of my way to help my half brother, si JL. So yun, how do I relate to the role? May mga my father was a lawyer, so I deal with mga cases na ganyan na palagi ko napapakinggan, and every day in and out of the office ng father ko, pinapapakinggan ko yun. So, paano yung... Kasi, he was in prison wrongly. He was accused. Yung allegation sa kanya mali. But, of course, you have to... you need the adequate proof to substantiate the allegations. So, yun ang hinanap. Kailangan matulungan ko to. So, naniniwala ako sa kanya na siya ay tawag dito, not guilty do sa allegation sa kanya. So I believe, I trust in my brother. So, tinulungan ko siya. Yun. Sana naintindihan niyo. Okay. Paling tanong ko po para kay Direk. Direk, kailan niyo to ginawa? At saka anong nangyayari sa buhay niyo noon or sa lipunan nung time na yon? At inasahan niyo ba or naisip na by the time ipalabas to, napaka-timely na nung mensahe ng movie? Alam mo, kanina pinag-uusapan namin sa kwarto, no? Na nagkataon lang na very timely na ganyan yung sitwasyon ng bansa natin ngayon na nagsisik tayo ng justice sa iba't ibang bagay. Pero nung ginagawa namin to, it's purely, gumagawa lang kami ng pelikula na may mensahe kami gustong ibigay sa publiko. And wala namang sitwasyon na pinagpasihan that time. So, nagkataon lang po. Nagkataon lang. Salamat po. Thank you. Bago ko ibigay yung microphone sa iba nating mga kasamahan, is this your first time to work together, the three of you, JM, Carla, and Buboy? So, kamusta ang makikipagtrabaho sa isa't isa for the first time? On the set, may nakilala ba kayo sa isa't isa? Ako, bitin nga ako eh. Oo, ikaw pa rin. Ako, I'm looking forward na sana makatrabaho pa ulit sila. I mean, I feel so honored makatrabaho. These are incredible actors. Itong mga kasama ko. Magagaling. Sana sabi ko na makatrabaho pa ulit sila in the near future. Ang pelikula, ibang kwento. Zelda 4 naman. For change. Ayan, Carla, coming from this. Yes, it's such an honor. Hindi lang po yung kaming tatlo ha, but collectively, ang ganda po ng casting eh. Kasi talagang handpick po na ang vast. May taga-teatro, may taga-ABS-CBN, TV5, GMA. Ang ganda po, ang ganda. Ang ganda po ng ensemble niya. And tama po si Sir Cesar, bitin po yung experience. Of course, hindi naman po lahat kami talaga nagsama-sama sa mga eksena. Given ako po, syempre more of yung sa role ni Julius, played by JM po yung aking mga nakasama sa eksena. Pero ang ganda po nung maganda po yung kanya-kanyang personality, kanya-kanyang characters, and nag-enjoy po kami ng gusto. So honestly, tama po si Sir Cesar na it's such an honor, a privilege po, and hopefully makawork ko po sila ulit kasi bihira lang po yung ganitong opportunity na nagsasama-sama po kami, iba-iba pang background, mga ganun. So masaya po. Si JM, di ka ba parang na-intimidate kasi award-winning actor, legendary. And then, marami siyang ka-eksena mo. Sobra po akong kinilig nung nakita ko si Kuya Buboy. Talagang idol ko po talaga si Kuya Buboy. And kay Miss Carla na starstruck ako nung una ko siya nakita. Medyo nahirapan din ako ng slide. Pero sobrang blessed ko talaga na maging part nitong movie. And working again with Direk GB. And working with Kuya Buboy and Carla. Sobrang blessed talaga. Sobrang dami ko natutunan yung work ethic nila. Sobrang professional. Yun po. Direk, paano po yung casting na buo? Kasi sa support mo, you have Perla Bautista, Victor Neri, Aaron Villaflor. Paano po nabuo yung cast? Yung sinabi nga ni Carla, handpick ng
buong cast ng Zelda 3. Talagang isipan namin kung sino yung sakto, yung bagay, and then may mga trivia dyan, like kunyari si Victor Neri. Si Victor Neri kasi nung bumalik yan sa akin din, sa akin yung unang pelikula niya nung bumalik siya, From the US. 2009. Pagkabalik pelikula. And then, nakita ko yung relasyon na Victor Neri and kay Cesar Utol. So sabi ko, Utol. i-cast natin si kailangan ma-i-cast natin si Victor. So, ayun, handpick talaga yung bawat isa. Sila Aaron, sila Jeff Tam, sila Tanjo, sila Berna Bautista, sila Johnny Revilla na lagi kong kasama. Mickey Ferriols na kasama natin din sa Viva. Maraming pelikula rin kami pinagsamahan ni Mickey. So, karamihan sa kanila, one way or another, nakatrabaho ko na rin. Ang first time talaga lang sa akin na makatrabaho is Carla. Si Cesar naman, musical kami natin nagkasama nito. So, iba naman to pelikula. So, first time ko rin kay Cesar sa pelikula. So, ayun. Thank you, Direk. We have set of questions from Romel Gonzalez. Ayun. Hi Carla, nice seeing you again. My first question for you is, una mo tong Sinag Maynila, how do you feel? And of course, may awards night, may Best Actress category. What can you say about that base sa husay na ginawa mo dito sa pelikula? Wow, grabe naman po. Thank you. Actually, very surprising po nung nalaman kong parte po siya, isa siyang feature film ng Sinag Maynila. Sabi ko, wow, what an honor. Parang ngayon lang po actually ako nagkaroon ng pelikula na naging parte ng Sinag Maynila. First time po na maging parte nitong na to. Kaya milestone po siya sa akin. That alone is an award already. Hindi nga po ako gaano familiar sa awards night eh. Hindi ko po siya masyadong iniisip. Talagang focus po sa pag-promote, dun sa mga magiging screening schedules namin, mga cinemas, kung saan po kami lalabas. So yung awards night, hindi ko po gaano masyado iniisip yun. Pero of course, wala naman po akong expectations. I'm hoping for the best for Zelda 3. Pero sana, mas dun po ako sa mapanood po talaga siya. Than, earn po kami ng awards or a whole recognition or anything. So, mas dun po ako sa focus na ma-promote po namin ng gusto at mapanood po talaga siya. And my second question is, since your movie is about truth, justice, injustices na nangyayari nga sa ngayon, at ikaw Carla, because of your pagiging vocal sa mga makabuluhan mong advokasya, tinagurian kang patron saint of the concerned citizens. Anong masasabi mo tungkol doon, Carla? Blessing po ito. Parang sabi ko, it's meant to be. Tama po yung relating to the question earlier na nagkataon po na sa panahon na yun na lalabas po itong Zelda 3. Very timely po siya. So all the more, I'm hoping na maging, in a way, parang ma-encourage po namin yung viewers, mga manunod ng pelikula na piliin po ang Zelda 3. Hindi lang po dahil timely siya, pero honestly, injustice happens every day. Kahit naman sabihin po natin walang nangyayari ngayon sa bansa natin, applicable naman po siya, relatable naman po siya anytime. It happens every day, ang injustice po. At dapat everyday po natin pinaglalaban kung ano po yung tama. Comment mo dun sa title mo, Carla. Patron saint of the Patron saint of concerned concerned citizens. Hindi ko po alam saan nanggaling yan, pero nababasa ko nga po yung patron saint of concerned citizens. Basta ako, ang lagi ko lang po sinasabi is, of course, ako naman po ipaglalaban ko kung ano yung tama. Kung merong injustice man or makatuluhan na dapat pong ipaglaban, ipagtanggol, gagamitin ko po yung aking boses talaga tsaka pangalan. May opportunity po akong ganun na pinakikinggan po ako. So, I try my best na gamitin po ito sa tama at ipaglaban ko ano po yung nararapat po. Ayun. And for my last question, nabanggit mo nga kanina may love angle kayo dito ni JM. Yes. Sa tunay na buhay, Carla, gaano ka kasaya ngayon? Ay, masaya. I'm happy where I am now. Ang dami na pong nangyari actually in the past few years Parang blessing over blessing over blessing. Mas nakapag-focus po sa family. I moved into my dream house. Dire-diretso naman po thankfully ang mga projects, both on TV tsaka sa pelikula din po. Dumadami po ang aking mga alagang aso. So ang dami pong blessings.
Hindi naman din po ibig sabihin na walang mga pagsubok, walang problems, meron pa rin po. Pero masayang masaya. Kumbaga, kung titingnan ko po yung mga nangyari sa akin in the past, no, parang masaya po ako, grateful kung nasan po ako ngayon. Kung gaano ako kasaya, at peace, yung mga ganang bagay, tsaka po fulfill. Ang puso mo, kumusta? Anong Okay kulay naman- ang puso mo ngayon? Okay naman po siya. Okay naman po. Buhay pa rin naman po yung aking puso. Okay naman po siya. Masaya po ang aking puso. Maraming dahilan para maging masaya po yung puso. Ayun, thank you, Carla. Congratulations sa film. Before we move forward to Jerry, tanungin ko na si Kuya Buboy. When was your last movie po na show? At saka kung naalala mo, kasi parang ang tagal na po nating hindi napapanood si The last movie was The Blood Brothers. Medyo that was probably last year. Yeah. or 2 years ago. By choice po ba yun? Or nagiging mapili na po ba kayo ng pelikula? Siguro kasama na yung pagiging mapili dahil tapos na tayo doon sa tanggap na lang ng tanggap kung ano man eh, di ba? For me, dapat as an actor kasi you have responsibility sa audience mo. Kasi dapat merong mensahe yung pelikulang ginagawa mo. It's our responsibility how we educate the people, how we educate our audience. Hindi yung basta, gusto ko, kikita ako dyan, okay, ang gagawin ko na yan. No. But para sa akin, dapat may substance yung pelikula. Meron ka na ibibigay, meron na iiwan ng mabuti sa puso ng isang tao, doon sa audience. At dahil doon sa pagpanood ng pelikula, they become a better person. They learn something from it. Dapat gano'n. Good for me. And then, nung in-offer po sa inyo to, ano po unang yung reaction? Bakit po kayo napapayag tanggapin ang Zelda 3? Aba, all-star cast to. Ang daming matitinding artista dito. And yung kwento niya, it's about injustice. Kasi maraming ako, I know a lot of people, yung una nakakulong. I do that eh. I normally spend my birthday sa Bucor. Oo, doon ako nagpa-party. Kasi doon mas may kabuluhan. Kasi papakainin mo pag may birthday ka, karaniwan, di ba? May pagkain naman sila, may busog naman talaga sila. They have money to buy food. Pero doon ka mas kailangan. So, I'm trying to say, my point is, marami pong nakakulong na hindi dapat nakulong, na hindi ko dapat nakulong, hindi guilty. At marami na naman sa labas na dapat nakakulong. Yun na. Oo. Oo. Dito sa bansa natin. Oo. So, talagang itong kwento na ito nakakatuwa po. I feel so privileged to do this film. So I thank our director, Director San Pedro for offering this to me. Maraming salamat. Mag-name names ka daw. Sabi dito, may nagbubulong. Joke. Gusto niyo mag-name names? Yes. Pag-iisip ako. Biglang bawi. Teka muna, bago si MJ, si Jerry Olea muna. Jerry. Natanong na tuloy yung ibang mga kay Cesar, parang hindi pa naman siya ganun katanda. Hindi naman ganun. Siyempre, isa rin naman niya sa mga kumbaga sa MMFF, isa sa mga may Hall of Famer. Tapos ang mga pelikula niya talaga mga noon pa Ismael Bernal, Marilo Diaz-Ibaya, talagang mga makabulang pelikula yan. Oo. Alam mo, Carla, ito pero hindi ka pa pinapanganak. Hindi ka pa pinapanganak. Masyado kang mag-aaral. Oo, kanina, nasa trailer naman yung sinasabi, katarungan, katotohan. Ngiti ng ngiti kanina si Cesar, yung nagsasalita si Carla, napapangiti ka sa mga sinasabi niya. Bakit? So there's so much truth about what she was saying. Totoo naman yun. Totoo yung sinasabi niya. And nakakatuwa yung nag-ginawa siya. Don't say it.
at saka to fight for righteousness is what we need to do. You have to fight for righteousness. Kahit ano pang mangyari sa'yo. A very good example to that, yung si Charlie Kirk. Di ba? Polarizing din. Ha? Polarizing din, meron din mga ano eh. Yes, polarizing din yun, of course. But, syempre, yun naman faith yun. Faith yun. Faith yun. But, of course, the righteousness, makukuha mo naman yan eh. Sa ating great God naman galing lahat yan. So, doon nagsimula yan. So yun, I was smiling dahil at the same time, I'm learning. I have a lot of growing up to do. So kahit sa kanila natututo ako and I'm so happy to learn something. Bago yun sa akin. Si JM naman, anong reaction mo dun sa kumbaga yung mga napag-usapan sa panahon ngayon? Opo, medyo nakaka-trigger na yung mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Dami ng paano ko na sabihin ang masyado. And siguro, I'm hoping na sa pelikula po namin, may mensahe kaming may bigay at may mapulot din po yung audience natin with regards nga po dun sa nangyayari sa bansa natin. Follow up na rin lang yung last question ko for you and Carla. Meron ba kayong papangalanan na gusto niyong makulong? Kung sino na gusto makulong? No comment. Ako marami po. Pero more on para safe po tayo. Yung mga animal abusers, yan. Yan po aking focus. Ako po, araw-araw po yan. Naku, napakadami po nagkalat. Of course, merong Animal Welfare Act. Alam po natin yan na may rights po ang animals. And hindi man po natin alam lahat, pero everyday meron din pong injustice na nangyayari when it comes